Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We now reflect on Diary Entry 997. This evening, when I heard the hymn, Good Night, Holy Head of My Jesus, on the radio, my spirit was suddenly swept away to God's mysterious bosom, and I knew in what the greatest of a soul consists, and what matters to God. Love, love, and once again, love. And I understood how all that exists is saturated with God. And such a love of God inundated my soul that I am at a loss to describe it. Happy the soul that knows how to love unreservedly, for in this lies its greatness. Ngayong gabi nang marinig ko ang himig, magandang gabi, banal na ulo ng aking Jesus. Sa radyo, ang aking espiritu ay biglang natangay sa mahiwagang dibdib ng Diyos. At nalaman ko kung ano ang binubuo ng kadakilaan ng isang kaluluwa at kung ano ang mas mahalaga sa Diyos. Pag-ibig, pag-ibig, at muli, pag-ibig. At naunawaan ko kung paanong ang lahat ng umiiral ay puspos ng Diyos. At ang gayong pag-ibig sa Diyos ay bumaha sa aking kaluluwa. At hindi ko kayang ilarawan ito. Maligaya ang kaluluwang marunong magmahal ng walang pag-aalinlangan dahil dito nakasalalay ang kadakilaan nito. We will play this song again. Was this almost the same entry as in 3 days ago, no? Dobranoc, kwiecie.
Najświętszego ciała, który Matka bolesna łzami polewała. Niech Ci będzie cześć w wieczności za Twe męki i zelżywości, Jezu. Niech Ci będzie cześć i chwała za tą boleść, którąś miała Maryjo. Parang nakapawi siya ng ng pagod, no? Bago ka matulog, madali ka talaga makakatulog. So, pag tinignan mo yung lyrics ng kanta ay it's all about Jesus who died on the cross, stretched out on the cross, and then the Sacred Heart, also one of the uh, images of Jesus. But if we look at the Sacred Heart, it's also a wounded Jesus, this time the wounded heart of Jesus. So, nakapakong Jesus, ah, ang Jesus na nabuksan ng pusong dumurugo, ang Jesus na nasa nakahimlay sa kanyang pagkakahimlay sa kanyang pagkamatay. Tapos nandun din yung kanyang ina, lumuluha. So these are the sacrifices of Jesus for us. And sabi ni Faustina dito, happy the soul that knows how to love unreservedly, for in this lies its greatness. So this time, it's all about love. Sabi niya, no? Love, love, and again, love. And ito ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat. When Jesus had to leave his throne in heaven, hindi naman ibig sabihin Jesus was living a very comfortable life in heaven. Tapos bumaba siya dito, naging tao at nagpakatao at nabuhay kasama natin at nagpakasakit. No? So, he has an office in heaven. Pero yung kanyang opisina doon ay punong-puno rin yun ng trabaho. Nagpunta lamang siya dito para ipakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan niya, because He carries the face of the Father. Kasi sabi nga na, ang nakakita sa kanya ay nakakita sa Ama. At kung ano ang Ama, ganun din ang anak. So kumbaga magkamukha sila. Pareho sila ng no? Pareho sila ng itsura ng pinagmulan. And the power is also, syempre mas malaki yung sa Ama, no? But ang kapangyarihan ng Ama ay dumadaloy din sa Kanya. So kung paanong ipinakita ng Ama ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak, ganun din ang kanyang anak ipinakita sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Remember that He reduced the 10 Commandments into 2 only. Yun na yun. Kumbaga, the summary of the 10 Commandments and all that is, all the divine laws. And it is summarized in 2. Love God above all, higit sa lahat, mahalin ng Diyos. Bakit ganun? Bakit priority nating mahalin ng Diyos? Because in that way, we are paying respect, reverence to the one who created us. Isang napakalaking, kumbaga, utang na loob, no? Parang ganun, no? Sa ating Panginoon, sa ating Diyos,
Sama in particular, na we are here. Bagamat nandito tayo sa lupa, punong-punong pasakit, sabihin mo bakit? Sana hindi na lang ako dinala ng Diyos dito. No? Paminsan ganun, no? Kasi everything here is about suffering. But every suffering also ends at meron din naman tayong reward of happiness. No? Temporary nga lang. Kapag nagbibigay tayo ng pagpapalaga, the highest reverence, no? Pinakamataas na papuri, parangal sa Diyos. The soul is happy with that. No, kung ipipicture mo, imagine the soul when we are expressing our love and praise for God. It is very, very happy because it is one and the same with God. No? Kasi nga, God created us. So parang yung kanyang longing because the soul is here on earth, malayo sa kanyang ama. Remember, we are also children of God. So malayo tayo sa ating ama. When we praise and worship God, the soul reunites with his creator and is therefore feeling happy. Yung longing niya for the Father, naiibsan o nawawala because we are praising God. And when we praise God, malinaw kung ano ang pinahalagahan natin. That we pay attention and importance most, most and above all, we'll be giving importance to God Himself. At kapag ganon, we recognize that we are a soul. Just having this physical body here on earth. So, merong recognition na tayo ay isang kaluluwa, na tayo ay may lineage ng kabanalan, may lineage tayo ng pagiging maharlika, the holy blood. May lineage tayo ng kung ano ang meron sa langit. So, nagkakaroon tayo ng going back. No? Kasi pag nung tayo nandito sa lupa, we forget who we are. Nalimutan natin kung sino tayo. And we have to go into the process of knowing ourselves. No? Sabi nga, di ba, know thyself. So, dahil nalimutan natin kung sino tayo, akala natin tayo ay tao lamang dito sa lupa. We forget that we are God's creation. We are a soul. And there's someone up there who's caring for us, loving us. So kapag nalimutan mo yun, nagkakaroon ka ng disconnection. But when we show our love, deepest love for God, that connection is being restored. So when Faustina heard the song, instantly, she was able to connect to God. No? Nagkaroon siya ng instant connection. Nag-tune in siya sa radio, naka-tune in siya sa kanta, naka-tune in din siya sa langit. Naka-tune in siya sa kabanalan. And she was immersed in that feeling of great love. Napaka layo ng pakiramdam. So, if you are in love with someone, isipin mo yung time na in love ka. Pero yun ay isang mababaw na comparison with what you would feel when you express your deep love for God. The deep love for God is incomparable. But just to have a barometer na para lang ma-compare natin, yung meron kang pagmamahal sa isang tao when you feel that first love, halimbawa, no? All the kilig effect, all those things, wala iyon. No? So, isang maliit lang na, yun, na karanasan. And that fades naaano siya, kumukupas, di ba? And sabi nga, how do you keep that love from, how do you keep that love
in that state? How do you keep the music playing? Parang gano'n. Paano ka magmamahal ng dire-diretso sa isang tao? Ang hirap dumarating yan sa pagsubok, paghihiwalay, mga gano'n, ano. But if you really express your love to God, hindi gano'n. Hindi siya napuputol kasi unconditional yung love na yon na meron ng Diyos sa atin. Tayo conditional ang ating pagmamahal. Kapag tinamaan tayo ng sigwa sa buhay natin, we question God, we ask God so many things, bakit gano'n, bakit ganito. But God loves us unconditionally, walang kondisyon. Kahit nasumbatan mo siya, kahit anong gawin mo sa kanya, He would never abandon us. Kahit na iwanan natin siya, siya hindi tayo iiwan. Kahit na itakwil natin siya, tayo hindi itatakwil. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para ibalik tayo sa Kanya. Imagine, siya ang gagawa ng paraan niya. No? Kaya, yung mga tao actually, kasi nga we can never fathom God's love for us. Yung mga tao na akala natin would be going to hell kasi nga ganitong mga pinaggagawa sa buhay, I don't think that they would really be allowed by God to be in such condition. No, the Lord and God Himself will make everything para mapabalik tayo. Hindi niya tayo ibibigay sa kasamaan. No? Gagawa at gagawa siya ng pagkakataon. Yun nga lang talagang we have to compensate for all our debts. No? Kailangan nating bayaran din. But God, in His very, very deep love for us, will never abandon us kahit na tayo mismo yung magtakwil sa Kanya. Kasi parang ganito naunawaan ng Diyos kung bakit nagagawa natin yan. Sapagkat bilang tao, napakalimitado ng ating pagtingin sa mga bagay. Hindi natin nakikita ang kabuuan. Hindi katulad ng Diyos, He sees everything. So, yun yung kaibahan natin. Kung nakikita kasi din natin ang lahat, we will never be wrong in our decisions. Kasi kita natin lahat na katulad ng Diyos. But because we do not see that, nasa isang estado tayo na talagang limited ang ating kaalaman, kapangyarihan, kakayahan. So in that way, I think that God understands us. Naiintindihan niya tayo. Kaya kung tayo man ay nagkakamali, kahit sa kasukdulan ng ating kasamaan, again, sinabi niya yan sa Divine Mercy Image, kahit gaano katindi ang kasalanan ng isang kaluluwa, nandun ng kanyang grasya. So, how could one go to hell? Palagay ko, at that moment na parang sa tingin natin, pupunta na yan sa impyerno. I don't think God will allow that soul to be there. Sa tindi ng pagmamahal ng Diyos sa tao, His creation, na He would do everything in His power. No? Parang pag sinasabi din natin, in all the power na meron ako. So, in His power, He would do everything to bring that soul back to the fold, back to God. And it is all because of love.